Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Career-wise, in terms of sa BPO, Cheers pare. hindi ko siya makompare sa ibang type of industry kasi hindi yung unang job ko. But I'll say na agree ako, Richie. May part na may process na pwede ka talagang umakyat Baba mo lang. or ma-promote. Depends on the performance, depende sa kapit. Pero yung, let's say, yung ganun na sistema niya na mabilis ma-promote, hindi ko rin siya masyadong masabi. Kasi it really depends on how yung demand ng account. Like, let's say, kulang na tayo sa ganito na sino mag-fit in. Parang ganun. Kasi may mga time na Excuse me. may mga position kasi doon na hindi mo talaga mapapalitan hanggang hindi maalis sila doon. May numbers of, let's say, numbers of support, yan lang yung number nila. Pag hindi pa nag-resign yung isa dyan or dalawa, hindi pa yun mag-open ulit. Yun yung pinaka-hindrance lang. But, I think in terms of opportunity, if you will just have a good conversation sa management or sa leader mo, yes, I think, possible talaga na mabilis. Plus you have the skills. Skills, you have the confidence. You also have the knowledge. Connection, you have the connection. The pinaka talaga dun is yung performance based plus yung ratings mo for the past kasi kasama sa requirements. Alam ko yun. So yeah, okay siya in terms of career wise. May talaga. Hindi ka may stuck or hindi ka maging agent na lang as long as you want to. May career in short. Maganda yun, connection plus performance. Ang sarap. Yung meron. Kasi sobrang bilis talaga. Pero mas mabilis pagka kahit connection lang, no? Kilala ko ganyan. Back up ka na. Kilala natin ito ikan. Kilala ko si yung TL na ganyan. Ano yan? Ganyan, ganun nga yung strategy dyan, no? To be honest, hindi talaga siya nag-work as kumbaga magaling ka lang. No? Kahit sa totoong buhay, you need that some type of connection. Not really that pagpapakasipsip or what do you call that? Parang masyado kang nagiging sunod-suluran. What do we mean by connection is by showing that perception nila sa'yo na ganito ka magtrabaho, you have that work etiquette, you have that professionalism. So, you have that qualification that they can recommend you or they can give you the spot. Kasi syempre, pinipili rin yan. Hindi rin naman basta-basta na pag nilagay ka dyan, dahil kakalala ka niya. No? Maybe, nangyayari, but more on... Cheers pare. Hindi kasi nakadepende lang sa isang tao yung kung bibigay sa yung posisyon na yun. It's more on the organization pa rin. Kumbaga, mabilis ka may bibigyan pero hindi nagbibigay ng assurance na tatagal ka. Kasi kailangan mag-perform pa rin. Oo. Kakainin kasi sa sistema pag andun ka na, tapos hindi mo talaga ginagawa yung pinakatrabaho. Hindi mo kaya. Oo. Hindi mo kaya ng pala. Parang dun ka babawian. Ano masasabi niyo dun sa mga tao na minamaliit yung mga BPO agents o call center agents or mababa yung tingin sa mga employee naman? May samurai ako. Ano masasabi? Ano masasabi niyo dun? Ano masasabi niyo dun? Anong comment niyo dun o opinion niyo dun? Ikaw dito. Hindi, Peng yellow. Pero gets ko naman kasi BPO nga. Kasi nagkaroon na ng impression talaga na Saka follow up ng pata. na madali makapasok sa trabaho. Graduate ka ng ganito ganyan, nagpapahirap Kahit yung mga undergrad, nakakapasok. Gets ko naman yung ganun. Listening. I love you pare, I love you. Kasi take note, yung trabaho na ginagawa namin, din, hindi lang siya ganun kadali, komplikado din. So kailangan talaga ng training dun sa trabaho. Plus, ang kausap namin is, foreigner. So yung stress level,
Sa sinisigaw-sigawan ka na, sa telepono. Tabi! Bumura-mura ka na. Pero alam mo yung professional. Na hindi ka matitrigger, hindi mo siya sagutin ng kabala or hindi mo siya papatulan. May ganun yung parang araw-araw na trabaho. Pero hindi siya, hindi talaga siya mababang kasi madaming types naman ng maraming line of business sa call center. May mga call center na bilingual account na may sabihin natin Mandarin tapos English. Hindi ganun gagali yun kasi talagang i-filter. Saka skills yun Skills talaga yun. Hatid ko pa kayo May may mga accounts na kailangan may technical background ka or may technical support background ka. Kailangan marunong ka mag-troubleshoot yung mga ganito. May mga ganong account. So hindi ko siya masasabi na mababang klase ng trabaho. Kasi may mga qualifications pa rin. Sabi natin madali makapasok siguro. Pero yung level nung yung pagpasok mo sa trabaho, ka-level din ng compensation. Kung newbie ka, starting din yung compensation mo. Pero dun sa tenuity, based sa experience ng agent, kino-compensate yun talaga ng kumpanya. So, nile-level talaga. Kung deserving ka naman sa mataas sa sweldo, nile-level naman talaga yun. So, hindi lang siya basta-basta ganun. Tsaka marami akong nakikita may lisensya na may lisensya na as a teacher, mayroong license na nurse, nasa BPO na nagtatrabaho. Kasi, kung sa Pilipinas lang, undercompensated naman kasi talaga sila. So yung compensation na nakukuha nila sa BPO, mas mataas pa kaysa dito sa local sa Pilipinas. So mas pinipili nila na magtrabaho sa call center. Kaysa panindigan nila yung career path na kinukunik nila sa... mahirap pa dito. Mahirap pa makahanap ng trabaho. Sa DepEd, mahirap na makapasok Kung may license ka sa teacher, mahirap pa rin makapasok sa DepEd. May lisensya ka nga, kaso nga lang yun. Hanggang kailan ko walang trabaho kung maghihintay ka makapasok. Kaya siguro shout out mo na yung mga... Ayun, so yun, kaya siguro kaya may call centers din dito kasi isa din yung mga Pinoy na na kilala yung mga Pinoy na enduring Like, hindi sila basta-basta puputok kung sakaling awayan mo sila. So parang i-cater mo yung needs nung kausap mo para lang ma-resolve within the call. Kaya siguro maraming maraming call center sa Pilipinas. Sabihin na natin na third world country, mas sabihin natin mas mababa expense sila kung di sila tatay. Pero yung ugali kasi ng mga Pinoy na hanap nila. Saka yung may gusto ko magdagdag. Kami. Yeah. Sa akin, expect ko na yun, na yung iba talaga mababa yung tingin sa call center. Sa akin okay lang. Kasi una sa lahat, kung titignan mo naman yung requirements para lang makapasok is hindi naman lahat required. Kailangan graduate. Or in terms of qualification, hindi naman siya ganun kataas. But I think, maintindihan ko sila. Maintindihan ko yung mga tao na ganun yung tingin. Kasi nga, ganun lang nila nakikita. Parang, gagawin mo dyan is mag-call. Tapos. But inside, kapag nasa work ka na, so kaya marami rin nasa-shock na newbies, no? Pag nasa work ka na, hindi pala siya ganun kasimple. No? It is run by a system, company. Ganun pala siya nag-work. It's like a normal job na trabaho rin. The difference is more on gabi. Gabi siya ginagawa. That makes it more, let's say, difficult. But, overall, sa mga nagsasabi ng ganun, that is totally fine. Kasi kung titignan mo naman talaga yung pinaka-ideal of being a call center or pag nag-work ka dyan, is madali talaga yung qualification or yung para makapasok ka. So, okay lang. Yan lang. Tsaka siguro din, nung after ko marinig yung sagot nyo, yung tingin nila, tingin ng mga sasabi na
mababa or parang nanghihinayang sila sa time or effort na ginagawa ng mga nasa call center is nandito lang sa baba. Pero yung workload, yung mabigat na sinabi na kayo dito, yung workload tsaka yung compensation, ganito naman kataas. Kaya mataas eh. So yung workload plus yung compensation, worth it siya. Or masasabi namin na hindi ito biro. Hindi rin siya basta-basta. Pero yung expectation nyo, yung sa point of view nyo bilang nasa labas o dahil sa tipika sa ibang norm ng work ang ine-expect nyo is dito lang kayo. So I think yun yung iniisip talaga ng karamihan na yung entry level dyan. Even nga sa entry level, we have this tier sa technical tier 1, tier 2, tier 3. And then, siguro yung iba nadadalian. They started from sobrang dali talaga na account or yung iba kaya sinasabi na parang madali lang yung trabaho because yung account na napasukan nila is more on basics lang talaga. But there are accounts na grabe yung workload, no? Yung ang mag-excel lang talaga is yung magaling. Parang maraming umaayaw after 3 months, 4 months. Di pa nare-regular, nag-aawal na. Absent without leave dahil hindi na kailangan yung trabaho. So, nakakainganyo naman na makakapasok but pag nandun ka na sa mismong work, yun nga yung pinaka-challenge talaga. Sa may hinihiling namin na madali lang. Kung ako. talaga. Kasi yung mga